guys, meron tayong tanggap na iPhone XR, ayaw ma-function ang camera sa front. Ayan. Ganyan ang mangyari sa kanya. Okay. So nakailang front camera na tayo. Ayaw pa rin. Tapos program. Ayan o. Yan yung front cam niya. Ayan. Tapos nakailang beses na tayo mag-reprogram. Ayaw pa rin. So meron pala siyang mataas na value. Ayan. I-check mo rin just. Okay. Nakita mo siya? Resistance value niya. Kung siya abnormal lang yung resistance value. Oh, nawala na. Wala na siya resistance value. Hindi siya mag-read. Ayan. 1,621. Oh, 360 tapos dito 1,621. Taas kayo ang pikas. Oh, taas kayo. Ayan. Taas kayo. So dapat ano niya nasa 370 lang. So yung muna to is remove. Okay. Very quick. Quick remove is very safe. Tapos lagyan natin ng low temperature sa solder pin para ang hatuang himuon nga pagka-aircon very quick po. So karon atong ato sa diagram ayaw palunga. So diri ta sa diagram. Ang giingon sa schematic diagram is ang giingon sa schematic diagram dara XR ha sa XR. So sa front camera is diri. So mo ni siya 423. na siya 423 or 300 something or 500. Diha lang siya maglaro sa iyang resistance value. So mo na dapat natin balik na resistance value. Sabta nimo. So itawag na to na. Balik na to siya sa normal. So balik pa. Okay. So na ako'y kuhaan og pyesa XR gihapon. So mo na siya. So before that i-clean na to siya para maayo ang pagpunit nito sa pyesa. Ayan. Lugaw kayo siya. So clean na to, clean. Cleaning natin kayo. So okay. So testingan sa nato ang iyang resistance value diri na. Resistance value ani kung tatanawad ha. Kung unsa yung resistance value. Ha? 370. 345. So dili sila pareho. 370, 345. 369, 344, 345. Mana iyang resistance. So let's remove. Yun. So kahit siya tanggalon ang solder pin ani. Okay.
Tagal na. Proceed ka sa pag-install. Yan. Kita ba? Kita. Scroll ko siya. Very quick. So. So, ganong very quick ang ato ang pag-install sa iya, humok kayo kay ngano. Itaudan na to daan ang interface sa motherboard o solder pin na low temperature. So dili pwede nga mag hot air ta sa live na board, mabuhi nga board ba. Nya inato kagahi sa original kay maluto ang likod nga parts diri. Sabta nimo. Mo na ang iyahang Mapil ang pikas sa ping. mo na ang techniques din ha. Nga kailangan humok ang temperature sa solder tin itaw na to. So karon clean up na to. Then check na to ang resistance value kung abnormal gyapon ang resistance value. Nga gitaw na to same na resistor. It means naay problema sa power supply or power management sa camera IC. Oh. Ano ba? 281. Normal 380 to. That is normal. Resistance value man ya. So karon proceed ka sa pag testing. Great. Video ni ano cellphone. Testing na to. Ito diskibit. Ano ka? Ayan. Tapos tayo natin siya. Test na to kung work bigit ang camera. So kani ang mga connector dili nimo patakag duot i-shoot sa igid nimo before matawag kay ngano once mamali ka og duot mapangag din ang connector so imo na pa nang ilisdan so kapoy kayo mag-ilis og FPC connector o kanang mga FPC sa kapoy kay na ilisdan kay perti na kahumok nila so testing na to yan. Yan. Testing na to ang camera. So kanina ayaw ma-function ang front cam. So ang problema ani niya kay mo-function na side dili kani kailangan pa ta mag-program ani kani siya i-program na po nato ni siya kay ngano natanggal man nato ni god dahil na po nga camera so ato imon is i-program ay gamiton ta to isa ka camera kay mo akong gitaod ganina sa nag-program ko awa ha ato tong gamiton steady lang ako good nang gigamit ang ano yan kaya akong gigamit kanina sa nag-program ko sa camera kaya ang front cam man good kailangan mo na siya i-reprogram after mag-replace ka
Okay. Tag okay. Kung wala gyud i-program na to kay wala mo nga resistor. Katong nga resistor sa data clock man to siya. Ha. Kung unsa to siya. So programmable to mga circuit siguro. Daw. Clock ni siya eh. Oh, clock lagi oh. Clock connector. CL key. Front camera clock. So voltage ano niya 1.8 volts. So kailangan po na siya i-reprogram. Malagyan po. Kailangan siya i-reprogram. Stop sana. Yan, flashing na. Guys, success na ang pag-program. Ayan, nakita na siya sa ano. Nakita na. So ito, napalitan ito ng iba't ibang camera na kasi pinapalitan ito sa iba. Tapos, hindi pa rin nag-function. So, possibly change na. So, yan, normal yan. Change na yan. Kahit ako din, pinalitan ko na rin yan. Ayaw pa rin. So, ngayon, dito tayo. Ito yung makontest natin after program. Procedure kanina. Tapos, ito ngayon. Yan. So, working na. So, success yung mga ano natin. Yung ginagawang procedure. So nakita natin yung napakaliit na problema yon si resistor. Ayan oh. So marami nagtanong sa amin, Kuya, ang liit-liit ng component na pinalitan mo, ito lang. Bakit ang mahal ng singil? So may mga ganun na ano, mga senaryo. So off natin tapos balik. Kasi ang problema nito, pag ano siya pag makancel na naman ganyan, mahirapan ka magpasok ulit. Ayaw na naman siya magbukas yung camera. So ito pala yung problema, may abnormal resistance value. So ito, naging 1,600 yun kanina, no? So si resistor sira na. So ganun lang. So ang normal niyan na resistance value is dito, makikita natin nasa 423 or 300 plus. Ganun lang. So ayun guys, okay na yan. Pakita mo. Ayan. So ayan. Function na yan. Tanggalin ko yung charger. Ayun. Hindi na yan mag-back job. Success na yan. Location. Wala nang back job yan. Sigurado. Hindi na yan mag-back job. Ayan yung cameraman ko. Gusto niyang masanay mag-repair kasi nagipit na siguro. Ayan. Okay.